Good evening po sa inyong lahat o magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating special episode dito po sa ating Facts First podcast. Medyo maliwanag pa po yung background ko, no? Disclosure lang, no? We are recording this episode at 3:11 p.m. ngayong araw na to, ngayong hapon, June 19, 2024. Meron po kasing napakalaking development, no? Hindi po ito originally topic natin para mamayang gabi para sa ating live episode sa Facts First. Pag-uusapan po natin doon yung ginawa na ng mga aggression ng China laban sa mga tropa natin dyan po sa Ayungin Shoal. Yun po isang topic natin. Pero habang naghahanda po tayo para sa topic na yan, nagkaroon po ng napakalaking development. Si Vice President Sara Duterte ay nag-resign na po bilang miyembro ng gabinete ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So she quit as Education Secretary at umalis na rin po siya doon sa NTF-ELCAC. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayong araw yan, ngayong hapon, ngayong gabi. Pasensya na po kayo, no? Medyo nami-mix up ko na yung aking oras. We had to make this recorded episode dahil yung kausap po natin, napaka-importanting tao. Kailangan po natin talaga mag-adjust sa kanya. Hindi po natin pwedeng gambalain ang kanyang schedule. Pero kidding aside, maraming salamat sa ating special guest dahil en route po siya to the United States pero pinaunlakan po niyang ating invitation. Ito po. Yeah, lalabasan natin yung pangalan niya. Oh. I'd like to welcome again to our program ang paborito niyo pong guest natin. Yung iba naman, ayaw niyo sa kanya. Pero okay lang yan. That's fair, no? Mr. Ronald Llamas, political analyst. Magandang hapon. Thank you for joining us sa Facts First. Magandang araw, Christian. Long time no see. Okay. Hindi niyo ba napapansin, mas nag-i-improve yung introduction ko, mas nagiging magalang, mas nagiging differential. Okay ba yan? Parang mas nami-miss ko yung mga dati. Sige, babalik natin yan. Don't worry. Sabi kasi ni Nietzsche, what doesn't destroy you will strengthen you. Kaya lakas-lakas ko ngayon eh. Okay, so nasa airport kayo ngayon, tama ba? Papunta saan? Sa United States? US? Pupuntang New York. New York. Tayo, i-advertise muna natin. I heard meron kayong meet and greet, no? Mangyayari yan sa, ano ba to? Exclusive kay Llamas meet and greet ba to? O hindi? Merong event. Okay. You can talk about it, no? Yung FAPCOM. Yes. Parang meron pa doon eh. May fiesta, yung mga PhilAm sa New Jersey. So, inimbita ako para pumunta, mag-judge sa ilang mga contest. Tayo naman nakikisakay lang tayo. Pero yung main objective natin sa trip, may mga lectures at meetings sa United Nations. O baka sabihin mo, nagbubuhat na naman ako ng sariling bangko. Ang laki-laki na muscle ko sa kakabuhat. No? So, hindi na, matagal. Sanay na ako. Hindi na, okay na ako. Tanggap ko na yan. Interesado yung UN kasi dito sa nangyayari sa ating lugar. Dahil ito sa mga dahilan na nabanggit natin before, na napaka-crucial nitong ating region ngayon. The hub of the world. Nagpapabrief sila sa isang Ronald Llamas. So, kita nyo, winawakwak niyan si Sec Edu Manzanas. Tapos tinatawag yung Edu Manzanas. UN ang nakikinig dyan, ha? Kayo talaga, no? Anyway, lagyan natin ng detalye. Mismo kasi UN nag-deteriorate na eh. No? Gusto pa? na rin nila ng mga walang kwentang usapan eh. Parang facts first. Ipa-translate nyo na lang itong mga pinag-uusapan natin dito. Anyway, yung event ay mangyayari sa Sunday, June 23, 2024. 9:30 ng umaga. Tapos magkakaroon ng parada, no? 11:30 a.m. So buong araw nandun kayo, no? Sa Lincoln Park, Jersey City, New Jersey. So sa mga facts natics dyan na gustong makita si Mr. Ronald Llamas, si Sec Edu, pumunta kayo dyan sa Lincoln Park sa Sunday. Okay ba? Yes. Tapos sa Lunes naman sa Washington, D.C. Kung libre sila, no? Padala ko na lang sa yung details. Di ko rin alam yung detalye. Pakalat-kalat siguro yan, bibili ng hotdog, no? Masarap ang hotdog diyan sa Washington, ha? Oo, siyempre. Tsaka sa New York, yung Sabret. New York. Yung paborito Sabret, ni at saka Pinoy. May isa pa yung hotdog daw yung pangalan, parang forgot. Nakainan ko yun eh. Hindi siya cart eh. Sikat diyan yan sa New York. Pero tambayan mo doon, alam ko Peter Luger eh. Wala kasi akong pera kaya doon ako tumatambay eh, Peter Luger eh. Mga karaniwan tao sa Sabret lang eh. O nga pala, malapit na yung death anniversary ni Pinoy sa June 24. Sayang, wala ako dyan. No? Kaya pwede natin pag-usapan yan dito. Ako magdidiwang. Kakainin ko yung paborito niyang hotdog. Bakit naman diwang? Inaalala ko siya. Mali yata yung term na diwang, no? Dapat paggunita. Yeah. Tama. Okay. Nadulas eh. Okay.
Okay, puntahan na natin tong topic natin, no? Nag-resign na, finally, si Vice President Sara Duterte sa gabinete. Ilang beses natin pinag-uusapan ito, no? Actually, ang tanong Parang natin, gulat na gulat ka. mahirap magpanggap na gulat eh. Pero what do you think of the timing na lang pag-usapan natin? Ang hirap kasi magpanggap na hindi to iniisip o inaasahan, di ba? Pero let's just talk about the timing. Bakit ngayon sa tingin niyo? Well, di ba, nakita natin nung nagkaroon ng Independence Day. Medyo defining yun eh. Dahil una, hindi siya pumunta sa Independence Day celebration ng gobyerno. Pumunta siya sa Davao. Ikalawa sa Davao, hindi niya sinunod yung utos ng kanyang boss na patugtugin yung hymn, yung bagong hymn at yung bagong panunumpa sa watawat. At pero mas mahalaga yung kanyang statement na yung unity team nawala na mismo after the election. Ibig sabihin, mas maaga pa na nawala yung unity team kaysa dito sa hanggang ngayon ay at least hanggang last week. Ang sabi ng gobyerno, may unity team pa naman. Kailangan lang ayusin yung mga kasunduan. Yun yung sabi ng head ng Partido Federal, kung maalala mo, di ba? So hanggang last month ay minamasahe pa rin itong unity team ng ilang mga elemento sa gobyerno. Pero ito yung pinaka-honest siguro ni Vice President Sara Duterte last June 12 na inamin niya from the very start, after the election, wala na yung unity team. Hindi na niya pwedeng bawiin yun. So talagang inamin niya na biyak na as early as 2022. Paano ka pa mananatiling Secretary of Education, pinakamalaking departamento sa gobyerno? Paano ka pa mananatiling bahagi ng official family? Okay. Tayo naman na Christian, last year pa natin sinasabi yan pero wala yata naniniwala sa atin Wala masyado. Okay lang yun. Mahirap naman talaga paniwalaan yung mga pinag-uusapan dito sa Fox First. Pero yun, napaka-untenable naman kasi talaga ng posisyon niya. No? Running mate mo si Bongbong Marcos, tapos sabi mo, yung unity team, panahulan ng kampanya yon, binabanatan ng tatay ng mga kapatid mo yung presidente, ikaw nagiging parang passive-aggressive in terms of dealing with the president. Parang all the signs lead to a breakup of unity team and for you to quit the cabinet. So finally, nag-quit na. Pero yung paraan ng pagkikwit niya, sabi ng Malacanang, wala raw binigay na rason. Hindi ba medyo bastos yun o not unexpected? Parang nakakatawa lang na kinakailangan pa maghanap ng rason. Diba? Hindi. Ako naman kasi, formalities lang. Di ba usually pa magkikwit ka, meron kang konting dahilan Usually, ang dahilan dyan, to focus on my family, to focus on my health. Dito parang wala raw baka pagtawanan nyo kanyang magiging spin diba? Baka matawa pa yung mga tao pag yung sasabihin mo dahil sa kalusugan, dahil sa pamilya, dahil sa etc. No? Kaya less talk, less mistake. Diba? Isip ko lang kasi. Curious ako makita yung no comment. Curious ako makita yung mismong resignation letter. Kung meron din ba nung typical template niya, di ba? Kasi yung mga press releases ni Vice President, madalas meron niyang logo ng Bagong Pilipinas, di ba? Tapos meron pang Shukran. Baka naisip niya na i-edit mo yung kanyang resignation letter. Hindi na siya nag-submit. Ganun ba? Baka i-edit pa uli ng fax first. Okay. Lagi pa naman natin dinideconstruct yung kanyang mga letters. Naalala mo yung isang letter niya na pinagsabay-sabay yung Gaza, pinagsabay-sabay Ukraine, pinagsabay-sabay lahat, except West Philippine Sea. Lump together. Ano mo yun? Teka nga pala, dahil nag-quit siya ng cabinet, so does it now go without saying na yung no comment niya before on China's aggression, diba ang ano dyan, parang ang justification na iba dyan, dahil miyembro ka naman official family, you abide by the official position. Ngayon, wala na siya sa official family, ibig sabihin, mas lalabas na yung kulay. Pwede na siya mag-comment. Pwede na siya mag-comment. Parang si Bobby Tiglao kanina, binabasa ko, galit na galit, nagrarant Saan? Sa kanyang, yung isang executive editor yata ng kanya, ng Manila Times, binanatan niya. Sabi niya, samba nang galing yan. No? Samba nang galing yan. Nag-aaway sila. Binabanatan sila ng kanilang executive director. Di ba kung anong tawag doon? Executive editor. No? Binanatan sila lahat ng mga pro-China sa Manila Times.
So nagalit Galit na siya. galit si Bobby Tiglao. Bakit? So, Pro-China ba siya? Parang hindi mahalata. Pro-China pala siya. Hindi ko napapansin, eh. Galit na galit, oh. Ini-imply daw na siya ay bayaran. Hindi naman siya bayaran, di ba? Mali yan. Mali yung mga ganyang mga insinuations. Wala natin Tawa ako pag-usapan ng yan. tawa kanina pag-gising ko na umaga. Oh. Binabasa ko siya. Okay. So ngayon, sige. pwede nang mag-comment si Vice President Sara. Parang si Bobby Tiglao. Comment na siya ng comment. Okay. Sige. Dahil nag-resign na si Vice President Sara Duterte, saan siya papunta rito sa tingin nyo? Will she now lead the opposition against the administration? Yes. Medyo tama rin yung timing niya dahil papunta na ng midterms. In a few months, filing of candidacy na. So, sino yung kwan? Sino yung magli-lead sa opposition o yung at least yung Duterte opposition? Sino magli-lead yan? Baka mahirapan naman si Digong dahil matanda na, 79 na. Baka mahirapan naman si Harry Roque, no? Dahil alam mo na, no? Alam mo na. So, yan. Diabetic siya, 'di ba? Nalaman natin diabetic pala siya. Oo, diabetic, no? At kinakailangan niya ng nurse para alalayan siya sa campaign. So, baka yung the best talaga ay si Sara na yung mag-lead. At hindi naman siya nag-resign as Vice President, eh. So, meron pa siyang entablado as a VP. Bagamat wala na siyang intelligence at saka confidential fund. No? Kaya, baka okay na rin yung timing para kay Sara at para sa Duterte opposition. Parang ano yan, no? Niya. Naging malinaw, the lines are drawn, no? Pero isa sa iniisip ko dyan, pwede mas ma-embolden yung administration to use its resources against her and her office. Pwede yun, di ba? On the other hand naman, pwedeng mas lumakas din si Sara Duterte. So magkakaalaman dito kung kaninong political base ba yung mas malakas, di ba? Tama ba? Dahil malinaw na eh. Let's talk about that, political base. Yes, dahil yung formal base ng PDP at saka ng Hugpong paubos dahil na sususpend o natatanggal sa posisyon yung ilang mga key local government leaders nila. Like si Mike Rama sa Cebu City, napaka-crucial yan, no? Yung Cebu City. Tapos si Governor Hubahid sa Davao del Norte, yung Bohol Governor, etc. Kaya naubos yung mga local officials ng PDP at saka Hugpong. Kaya hindi na nakakagulat itong pag-resign ni Sara dahil kailangan niya i-consolidate kung ano yung natira. Kung ano yung natira sa kanilang base. Baka tuluyang maubos So ngayon ba, sino mas nakakalamang in terms of political base? Si Marcos ba o yung mga Duterte? Well, definitely si Marcos. Dahil napakalakas ng presidente during the midterms. Lagi natin sinasabi yan. Control ng internal revenue allotment ng mga local officials. Although hindi yan aaminin ng gobyerno. Control sa COMELEC na siyempre hindi rin aaminin ng gobyerno. Control sa kapulisan. Control sa military. Control sa mga guro na hawak ng eleksyon na hindi rin aaminin ng gobyerno. Sabihin nila ay mga kanyan, mga neutral. No? Pero we weren't born yesterday naman Kaya alam naman natin na yan ay malaki ang impluwensya ng incumbent. Kaya maraming mga local officials, maraming kongresista, even senators ay nag-iisip ng 2, 3, 4 na beses kung sila ay hihiwalay sa administrasyon. Kahit nga yung isang PDP si Senator Francis Tolentino, most probably lilipat na yan sa administrasyon. No? Most probably. Dahil alam niya na wala siyang kinabukasan dun sa oposisyon ng mga Duterte. So, ang medyo magsusurvive dyan, yung national, yung Senate. Kung hindi sila kukunin ng ICC, si Bato at saka si Bongo. Pero yung mga iba, kakampi nila, mga Villar, mga Cayetano, si Amy Marcos, kahit yung mga yun pupunta sa administrasyon. Actually, nagne-negotiate na sila sa ilalim ng Nationalista Party para makasama sa administration slate. Pero very critical yung mga yan sa administrasyon. Sinuportahan din nila si Kibuloy, especially Amy at saka Cynthia Villar. Pero ngayon ay dumidikit sila sa administrasyon dahil alam nila na napaka-powerful ng administrasyon during the midterm. Oo, pero syempre magkakaroon din ng realignment of forces dun sa second half ng Bongbong Marcos presidency.
Especially kung magkaroon ng second wind yung mga Dutertes. Kasi ngayon, talagang nalalamangan sila. Medyo dehado kahit napakalakas ang bunganga nila, di ba? Pero depende rin sa outcome ng midterm elections next year. Pwede natin makita yung resurgence sa mga Duterte, di ba? Kaya baka yung winnable lang dun sa Duterte slate, si Bongo at si Bato. No? Unless susuportahan mo si Philip Salvador. No? Oo, yung si Mr. Epektibo. Si Willie Revillame hindi natutuloy. Nako, sayang. Nako, mahirapan akong punan yung slot na yun. Nireserva ko na para kay Kuya Will yun eh. si Harry Roque at si Panelo, pandagdag. Pero kailangan naman pero kailangan ng may kasama sa kampanya dahil diabetic eh. No? Diabetic. Yung maskulado yung kaya siyang buhatin pag siya ay nag-collapse. Importante. Teka nga pala, sa biyahe nyo, meron ba kayong kasama dyan? Baka... Wala? Hirap nga matulog dahil alam mo naman yung matatanda, tapos economy, no? Economy ang sasakyan, hindi naman katulad ng mga iba dyan, no? Na mga political analyst, no? Ang hirap matulog pag masikip yung upuan, lalo na long haul. Sana sinama mo ako kaya kitang buhatin. Kung wala ako ng guarantee letter, okay na ako. Hindi, sama ka muna sa Mr. Supranational para isama kita. Ang hirap ng requirement kasi ang gaganda ng mga katawan ng mga sumasakyan. Hindi ko kaya. Kaya mo ba yun? 6-pack? Hindi kaya. Hanggang 2. One pack lang. Kahit 1 pack. 1 pack hanggang 2. Pero may artificial na guhit. Anyway, dito sa realignment of forces tsaka dito sa drawing of the lines, no? Ano ba kalinaw yan? Kasi for instance, hindi ba isang possibility dyan? Dahil ngayon malinaw na yung pagtindig ng Vice President. Hindi na neither here nor there. Although, baka naman biglang maglabas ng statement yan after, no? Tuloy pa rin tayo sa suporta kay President Marcos. We don't know, no? My point is... Parang si Digong, a few days ago, di ba, naglabas ng statement na hindi naman niya binabanatan ng gobyerno. No? Yun nga Diba? Hindi, ang inisip ko yan. Balak pabagsakin ng gobyerno, di ba? Nabilang mo na ba kung pang ilang tumbling na yan? Hindi ko na mabilang. Naguguluhan na ako Hindi, ang point ko lang, ngayon na wala ka na sa gabinete, kasi di ba nandun din yung risk na ma-alienate mo yung Marcos loyalists or supporters na dati sa'yo. Di ba? Nandun pa rin ba yung idea na, hindi, gusto ko pa rin silang ligawan kahit paano. Kasi magagamit ka sila sa 2028 At tingin ko kahit last year, wala na yun Dahil the lines have been drawn last year pa Hindi lang kay Speaker Martin Romualdez, kundi sa Presidente. Ayun lang early this year, kay First Lady na mismo, the lines were drawn. So, kumbaga, kung may kaunting political sense si Vice President Sara Duterte, dapat tinanggap niya, wala na yon. Earlier on, hindi lang ngayon. Ngayon lang na-formalize. Pero yung base ng mga Marcoses na gusto niyang hatakin pa rin, ay mahihirapan na siya. Kahit last year. Ang nagsusubok kainin yung kanyang mga criticism, kainin yung kanyang mga banat, ay yung presidential sister, si Amy. No? Dahil sasama siya sa slate ng administrasyon. Siyempre, yung administrasyon, mahirap din siyang tanggihan dahil yung apelido niya Marcos. Pero most probably, ilalaglag yan sa kampanya. Kahit kasama sa slate. Oo nga, no? May mga laglagan sa kampanya sa ticket no? Pwedeng kasama ka sa entablado pero dun sa final stretch, naglalabas sa mga sample ballot dyan, bigla kang wala no? Lalo na sa mga surveys, nasa last 4 si Amy, bumaba siya. Ibig sabihin, madali siyang ilaglag. Kahit dalhin siya ng administrasyon. Dahil nga, Marcos ang kanyang apelido. Parang nakakahiya naman sa presidente, yung kapatid mo, kahit binabanatan ka, hindi mo dadalhin sa slate mo. So, ito, mukha bang aakit na rin sa entablado ng mga prayer rally. Pero madalas binabash si Bongbong Marcos. Mukha bang aakit na ba sa mga ganang entablado si Vice President Sara? Tingin ko, pero baka untenable na magpa-adapt lang siya sa administrasyon. Tingin ko ang gagawin niya, talagang officially maging membro ng administrasyon. Hindi, si Sara yung tinatanong ko. Kung aakit okay. Akala ko si Amy. Yeah. Mukhang may nakita kang dyan na-distract ka, boss Dami tao rito. Tingin ko ay hindi lang siya aakyat sa entablado. Siya yung mamumuno ng entablado.
No? Siya yung mamumuno. Talagang sagaran na yan. Sagaran na yan. Dahil ang habol nila survival eh. Ang habol nila kahit papano hindi maubos. Dahil alam nila, after the midterms, kung sila ay mag-survive, sila naman yung re-rebanse. Sila naman yung unti-unting babalikan ng mga umalis sa kanila. At least ganun yung kanilang political calculation. Minsan yung problema sa political calculation, meron niyang elemento ng hubris eh. Ibig sabihin, naniniwala ka sa sarili mong propaganda. Tingin ko hindi ganun kadali eh, na isipin nila na kahit mag-survive sila at number 1, number 2 pa rin sila sa survey for the presidential election in 2028, magbabalikan sa kanila yung kanilang mga dating mga kasama na iniwan sila ngayon. Tingin ko mali yung kanilang ganong klaseng calculation. Pero ibigay na natin sa kanila yan. Nag-resign na nga sa DepEd eh. Tinanggal na nga ng daan-daang milyong confidential at saka intelligence fund. Hindi mo pa ibibigay sa kanila yung kanilang paniniwala. Ibigay mo na. Huwag mo na kontrahin. Ako binibigay ko, hindi ko na-kontra. Ewan ko sa inyo. Hindi, parang kinokontra mo eh. Wala, okay ako dyan. Speaking of political calculus, no, hindi ba mas nabigyan ng dahilan si Bongbong Marcos para hindi na magpakipot, no? Wala ka na naman sa official family. Although curious ako sa susunod na pahayag niya tungkol dito pag tinanong siya, no? Baka ang sabihin niya, napaka-politiko, no? We're still political allies, no? Whatever that means. Pero ibig sabihin, given this development, this reality, edi pwede nang mas ma-justify yung pagpapapasok sa ICC. Yun. Yung ating laging binabanggit na elephant in the room. Yung ICC. Wala nang hadlang. Wala nang hadlang. Baka si BBM kasi minamasahe pa rin niya ng konti. No? Kaya ganun yung kanyang mga public pronouncement. Kahit sabi ng DOJ ay i-brief siya. I-brief siya dun sa possibility ng pagpasok ng ICC at pag-serve ng warrant, no? Medyo natatawa na lang tayo dun sa ganung klaseng mga statements. Dahil alam naman natin yung nangyayari behind the scenes eh. Sabi ko nga kay Sally Trillanes kagabi na nakita kami doon sa King's Day ng kita ko yung mga pictures niyo ng UK, di ba? Katabi ka maganda ron. Talaga? Hindi ako yung labas noon, tsaka hindi ako yung kumuha ng picture. Saan nakita ka tapos tumitira ka ng fish and chips eh. Masarap ang fish and chips ng UK, di ba? Masarap. Ibang-iba rin sa fish and chips dito. Oo. Okay. Hindi, yung iniisip ko dyan eh. So, mas may mas wala ng hadlang para papasukin yung ICC. Pero in terms, let's talk about yung... Makakatulong kay BBM, definitely. Okay. Pero, kasi syempre, in terms of political strategy, pwede rin itong i-shift in terms of the narrative ng mga Duterte. Diba? They can use this to their advantage in terms of messaging, yung pag-alis siya sa gabinete. Diba? Alam mo yung mga nakikita nyo dyan sa bahagi na yan? Yes, definitely. So hindi siya written on stone na ang makikinabang lang dito ay yung administrasyon. Depende yan sa kanilang political narrative eh. Depende yan sa kanilang peg eh. Depende yan sa kanilang spin. Baka kung magkakalat yung gobyerno, baka makinabang sila Sara, di ba? Alam mo naman yan, bilang matagal na sa media, matagal sa communications, lahat yan ay depend. Minsan kasi halos overnight eh. Pag maganda yung spin mo, pakikinabangan mo yung isang kahit from a distance ay akala mo isang negative na pangyayari. Kahit yung negative kasi pwedeng i-spin yan positively. Kaya pagalingan na lang yan. Kung yung communications ng Malacanang ay hindi solido, kung yung communications ng Malacanang ay hati sa 3-4 na paksyon, may hirapan silang i-develop yung ganyan narrative according to their favor. Pero pansin ko, si VP Sara, parang hindi siya articulate, no? Hindi ko pa siya nadinig na nagsalita ng mahaba na extemporaneous and very expressive. Parang yun ang isang weakness niya. Parang mas expressive pa at extemporaneous yung dalawang kapatid niya, no? Na lalaki, si Pulong at saka si Baste. Hindi ko sinasabing I agree with what they're saying, pero parang nakuha yung gift ng tatay eh. Di ba? Lalo na si Baste, ngayon na siya nadidiscover na may pagkabarubal din like the father na meron ding element ng charm. Halimbawa, yung kaya pisa ilang tao yan.
yung rally sa Angeles, no? Pinuri niya si Risa for being consistent. Being consistent as an opposition. Kahit nung panahon ng tatay niya, kahit ngayon sa panahon ni Bongbong. Tapos si Bongo binanatan niya for being inconsistent. Bakit daw? Ano sabi kay Bongo? Ano sabi niya kay Bongo? Na hindi daw consistent dahil halimbawa dito sa Senate presidency, lumaro si Bato tsaka si Bongo, di ba? So parang asar sila sa mga ganyang klaseng laro. Pero hindi ko lang maunawaan paano lalaro yung Committee on Silence. Paano pag silent ka kasi hindi mo masukat paano ka nagka-calculate paano ka naglalaro eh. Kaya baka na sobrahan din ang analysis ni Baste si Bongo, no? Oo nga, no? Committee on Silence eh. Hindi natin alam. Diba? Pero diba? siguro, Committee on Silence may boto yan. Paano sasabihin na consistent o inconsistent yung walang sinasabi? Oo nga. Ang consistent yung malasakit. Okay. O sige, ituloy natin itong conversation na ito pag medyo nakapag-settle na kayo dyan sa, sa US. Sige, anytime. I'm just a Zoom, a StreamYard away. No? Pero mayroon pa isang mahalagang pangyayari. Sana mag-usapan nyo ni Jay Batong Bakal yan. No? Mamaya dahil alam ko may mga importanteng mga meeting na nangyari kahapon na pwedeng malaki yung impact sa ating kinabukasan as a nation. No? Doon ko na lang iiwan yung misteryosong statement na yan. Sige. Okay. In the meantime, maraming salamat kay Mr. Ronald Llamas for joining us today, this afternoon. Thank you. Ingat ka dyan sa biyahe. Salamat. Thank you. Titikman ko sana sa New York. Mas masarap kaysa Poland. Sige. Sana may makaabot sa akin naman sana. Salamat. Hindi ko natikman yung Poland. Sige, ingat. Salamat. Magandang araw. Sige. Thank you. Sige. Ayun po, si Mr. Ronald Llamas. Pahabol na episode lang po ito kasi napakalaki ng development. No? So I hope you guys somehow got more insights into this latest development. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Christian Esguerra and kita-kita po tayo sa susunod na live episode naman ng ating Facts First podcast. Magandang hapon po, magandang gabi at magandang araw sa inyo lahat.